Magandang oras mga kababayan, mga card lover. Katapusan na yata ni Norman Mangusin alias FLM, Francis Leo Marcos. Ito yung sikat na vlogger noong kasagsagan ng COVID na namimigay ng sako-sakong bigas sa mga tao na yun pala ay galing din sa mga OFW ang pera at scam. At eto na, kinasuhan siya ng isang vlogger din sa pangalan na Makagago Channel. Yan ay na-vlog ko rin noon. Dahil sa awayan nitong dalawa, akala ko ano lang drama, totoo pala eh. Dahil kinasuhan ngayon si Norman Mangusin ng unjust vexation. Itong unjust vexation, isang criminal case yan sa ating batas kung saan naninira ka ng tao. Hindi mo naman binugbog, no physical harm, pero sinisira mo at very annoying ka. Kaya nga, pinagtulong-tulungan tong si Norman ng mga vlogger na talagang tinitira si Norman araw-araw kasi nga annoying napaka-annoying kung tingnan mo, di ba? Ay purmang bilyonaryo, hindi naman mukhang bilyonaryo, mga kababayan. Kaya pasintabi sa mga fans ni FLM, ito na siya ngayon, no? Atin na panoorin ang video. Bumulata naman si Manggusin ng napakalit ng kaso niya para ipahiya umano siya sa Okay, so publiko. atin muna balikan ang umpisan nitong video na to. Unjust vexation ang kaso ni Norman Mangusin, mga kababayan. Sabi nga ni Norman ay napakaliit lang daw na kaso, pero para sa mga tao ay very annoying na eh. Pati pala si si Director Kalinisan ng Napolcom ay tinitira din pala yan ni Norman Mangusin. Kaya galit din sa kanya. So ito na ang video, courtesy ng DZMM Teleradio. Dahil sa multiple counts of unjust vexation. Balita mula sa Quezon City at ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly. So, iniharap sa media si Norman Manggusin alias Francis Leo Marcos matapos maaresto kanina sa hotel sa Parañaque sa kasong 12 counts ng unjust vexation ay sinampa ng isa ring kapwa content creator. Ayon sa complainant na si MJ, ito ay dahil sa paninirang puri at pambabastos hindi lang sa kanya kundi pati sa pamilya niya. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, ipinunto rin ni Napolcom Commissioner Rafael Kalinisan na agad nila itong inaksyonan kasama ang PNP-CIDG, hindi lang dahil sa isang kaso kundi dahil sa pambabastos nito sa uniforme ng PNP, pambabastos nito sa kanya at sa ilang opisyal ng ahensya ng gobyerno, gaya ng NBI at Lahat na LTO. yata ng opisina ng gobyerno ay binabastos ni Norman. Pati na nga si Manny Pacquiao eh. Sinabihan na may utang daw si Manny Pacquiao na 2 billion ba yun? Billion? Kaya natatawa si Manny. Grabe, ang galing gumawa. Ang bilis gumawa ng kwento tong si Norman Mangusin. Talagang may tama sa utak to. At ito ngayon, ito si Makagago ay pati pala nanay at asawa niya tinitira din ni Norman Mangusin. Grabe talaga. Nakakatawa eh, pero minsan sumubra na siya eh. Kasi dinawit niya na si Manny Pacquiao para lang sumikat yung kanyang mga vlog. At sinabi na may utang sa kanya si Manny. Noong COVID daw yun, may utang si Manny. Grabe. Itong si Norman parang nakatira sa ibang planeta ang pag-iisip. Grabe. Talagang out of this world ang pag-iisip. Grabe kung umimbento ng kwento. Okay, so ito yung nakakatawa nang hulihin siya dahil nagbablog siya sa almusal niya sa isang hotel. Pa-class yan eh. Kung saan kumakain yan, palaging nasa hotel para sabihin na mayaman. Ngayon, akala niya ay joke lang yung tawag na arestuhin siya eh. Yun pala, darating na yung mga pulis. At siya mismo yung nakakuha yung kamera niya. Nakunan siya, nahulihin siya. Kaya yung bibig niya, makikita natin na nakaganon eh. Nang hulihin, parang mailuwa niya yung kinakain niya nang lapitan siya ng mga pulis doon sa hotel restaurant. Anyway, balik tayo sa video ng DZMM Teleradio. Taking passport at birth certificate sa reklamo ng mga OFW sa inuugnay sa Summit.
Bumelta naman si Manggusin ng napakalit ng kaso niya para ipahiya umano siya sa publiko. Unjust vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Ang ingay Tapos mo kasi papahiyain niyo ako kaya national TV lahat ng ng ganito. tao galit sa'yo. Well, ang kasong unjust vexation ay billable yata yan. At kapag billable, ay siguradong makakalabas to in just 3 months. 3 buwan lang makakalabas to at gaganti daw siya kay makagago. Siya naman daw yung maghabla nito sa korte kay makagago, yung kanina, yung kalbo. Kaya sa hindi nakakalam sa awayan nitong dalawa, ay pwede lang hanapin yung makagago channel. Makikita yung kanilang mga vlog eh. Puro talaga puro hambog si walang totoo sa mga sinasabi ni Norman, wala. Kaya palaging nakukulong eh. Ang dito, ang pinagtataka natin, bakit nakakalabas pa rin? Ang sabi niya, meron daw siyang milyon-milyon eh. Kaya nakakalabas siya. Kasi anak nga siya ng mayaman. Pero kung puntahan naman natin yung kanilang bahay doon sa Cordillera, ay gawa lang ng bahay kubo. Diba? Nakita naman natin yung itsura ng kanyang papa, tatay at nanay, na hindi itsurang mayaman. Kaya, grabe. Siya tong maligaya siya sa kanyang ginagawa na ganyan na living the lifestyle that he can't afford. Hindi talaga kaya niya yan. Kaya nang i-scam na lang siya sa mga OFW, nang hihingi ng pera para daw investment, yun pala, gagamitin niya sa kanyang hambog, sa kanyang mga video na siya daw ay isang anak ng royal blood. Paano nagiging royal blood yung sa bahay nga lang nila doon sa bundok ay bahay kubo na eh. Kita naman natin yung mukha ng ina niya ay kawawa yung mga mukha eh. Hindi talaga mukhang mayaman. Grabe. Okay, patuloy tayo. Iniyak naman ng Napolcom na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa ilan pang kaso sa ilan pang kaso sinampaki ng Gusin at hinimok ang ilan pang biktima nito na lumapit sa otoridad. At yan ang balitang kumpirmado. Alright, maraming salamat. Ito, ang Radyo Patrol. DZMM para sa balitang ito. Tungkol kay Norman Mangusin at sana magsisi na ito sa kanyang mga ginagawa at hindi naulit sa ganitong klaseng paninira ng puri, kung ano-anong na mga klaseng annoying na mga topic niya sa kanyang content. Noon sumikat siya sa pamimigay, ngayon sumikat na naman siya sa kanyang mga kabalbalan. Itong walang kakwinta-kwintang mga vlog na ito na puro panghambog, puro pretending, nagpre-pretend na anak siya ng mayaman. Grabe. Kaya atin na lang abangan ang susunod na kabanata nito sa buhay ni Norman Mangusin. Sigurado dadalawin to ni Manny Pacquiao dahil sabi ni Manny Pacquiao, kapag nakulong ka, dadalawin kita. Kay makagago pa to meron pa palang isinampa din na kaso si Manny Pacquiao dito eh. So tamang-tama talaga, paglabas nito ay pakulong na naman siya ni Manny. Kasi sinabi niya na may utang daw na 2 billion. Grabe. Grabing tao ito. One of a kind. Nag-iisa sa buong Pilipinas ang ganitong klase, ang lakas ng loob. Ang lakas loob na mag-pretend na mayaman. Grabe. Kaya ganyan ang nangyari sa kanyang buhay. Alright, pag-comment. Mga card lover, anong masasabi nyo dito sa dating idol natin na Norman Mangusin na kulong na naman dahil sa pag-pretend na anak ng bilyonaryo siya at may utang pa yung ating pambansang kamao sa kanya. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan para lalago ang ating munting channel, The Art Lover Millennials. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. See you on our next upload.